Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang batang magkapatid na itinapon sa gitna ng kapahamakan. Isang lugar kung saan walang sino mang lumalabas ng buhay dahil sa libu-libong makamandag na ahas. Inakala ng kanilang sariling dugo na doon na matatapos ang kanilang buhay. Ngunit pagkalipas ng 10 taon, nagbalik ang dalawang bata. At hindi lang basta nagbalik silang mga bilyonaryo na at may hawak na kapangyarihang gigiba sa mga taong nagtaksil sa kanila. Paano kaya sila nabuhay sa gitna ng libu-libong ahas? Anong misteryosong lihim at napakalaking nadiskubre nila sa looban ng kagubatan na naging susi sa kanilang napakalaking yaman? Yan ang dapat ninyong subaybayan hanggang sa dulo. Kaya naman bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito. At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Nagsimula ang lahat sa isang tahimik ngunit saganang bayan sa lalawigan ng Quezon Province. Dito nakatira ang magkambal na sina Liit at Laki. Nakakuha nila ang kanilang mga palayaw dahil sa kanilang kaibahan sa pisikal na anyo nung sila ay bata pa. Si Liit ay medyo maliit para sa kanyang edad, habang si Laki naman ay mas matangkad at malapad ang katawan. Bagaman bata pa lamang, maaga nang namulat sa dusa ang dalawa. Ilang taon pa lamang ang nakalilipas nang mamatay ang kanilang ina dahil sa isang tragic na aksidente sa daan. Mula noon, ang kanilang amang si Don Fernando na lamang ang nagpalaki sa kanila sa tulong ng dalawa nitong kapatid na si Tio Pedring at si Tio Berting. Ngunit ang hindi alam ng magkapatid, ang kanilang mga tiyuhin ay may maitim palang pag-iimbot sa yaman ng pamilya. Nang magkasakit ng malubha si Don Fernando at tuluyang pumanaw, ang lahat ng ari-arian at lupain sa Quezon ay naipamana sa magkambal na sina Liit at Laki. Dahil dito, nagdilim ang paningin ng dalawang tiyuhin. Hindi nila mailipat sa kanilang mga pangalan ang malalaking lupain at pera ng pamilya. Isang gabi, bumuo ng isang kilibreng plano si Tio Pedring kasama si Tio Berting. Berting, siguraduhin mong walang makakakita sa atin. Pagpatak ng hating gabi, isasakay natin sila sa pick-up. Dadali natin sila sa Isla de Cobras, sa kabundukan. Manong Pedring, sigurado ka ba rito? Isla de Cobras? Walang nabubuhay doon. Puno ng mga gubat na yun ng mga pinakamakamandag na ahas sa buong riyon. Kapag iniwan natin sila roon, siguradong hindi na sila makakalabas ng buhay. Yun nga ang layunin natin. Walang babaril sa kanila. Walang gagamit ng kutsilyo. Kapag tinanong tayo ng mga tao sa bayan, sasabihin natin na naglakbay sila at nawawala. Ang kalikasan mismo ang tatapos sa kanila. Sa ganitong paraan, malinis sa mga kamay natin. Nang sumapit ang 2:00 ng madaling araw, pinalabas ng dalawang tiyuhin na magkakaroon sila ng maagang bakasyon. Ginising nila ang dalawang bata na pikit pa ang mga mata at wala pang kamalay-malay sa panganib. Tio Pedring, saan po tayo pupunta? Bakit po napakadilim pa sa labas? Magpupunta tayo sa lumang rest house ng papa nyo sa kabundukan, Liit. Gusto lang namin ni Tio Berting nyo na makalangap kayo ng sariwang hangin para maalis ang lungkot ninyo. Tio, bakit po wala pong ibang kasama? At bakit malayo ang tinitingnan ni Tio Berting? Wala, Laki. Sumakay na kayo sa sasakyan at matulog uli habang bumabiyahe tayo. Naglakbay ang sasakyan patungo sa pinakaloobang bahagi ng bulubundukin sa Quezon Province. Matatagpuan dito ang isang liblib na kagubatan na kinatatakutan kahit na mga katutubo. Ang gubat na kilala sa tawag na sapa ng mga ahas. Walang sino mang nangangahas na pumasok doon dahil sa makapal na halaman at napakaraming iba't ibang uri ng ahas na gumagapang sa lupain. Samantala, pagkalipas ng 3 oras na biyahe sa lubak-lubak na daan,
Huminto ang sasakyan sa gilid ng isang bangin kung saan nagsisimula ang mabatong daanan papasok sa masukal na gubat. Inutusan ng dalawang tiyuhin ang magkambal na bumaba. "Oh, bumaba na kayo dyan. May titingnan lang kami sa ilalim ng sasakyan. Huwag kayong aalis dyan sa pwesto nyo." Tiyo Pedring, bakit po napakadilim dito? At ano po yung narinig kong tunog sa mga damo? Parang may nanggagalaiti sa uni. Kuya, natatakot ako. Parang may kumakalas ka sa ilalim ng paanan ko. Ngunit bago pa man makatakbo pabalik sa sasakyan na magkambal, mabilis na sumakay sina Tiyo Pedring at Tiyo Berting. Pinarurot nila ang sasakyan at mabilis na lumayo. Habang naiwang nakatayo sa gitna ng madilim at nakakatakot na gubat ang dalawang bata. Tiyo Pedring! Tiyo Berting! Huwag niyo kaming iwan! Tiyo! Bumalik kayo! Kuya Laki! Iniwan nila tayo! Anong gagawin natin? Napakadilim dito! Tuluyang nawala ang ilaw ng sasakyan sa malayo. Ang natira na lamang ay ang katahimikan ng hating gabi at ang nakakatakot na tunog ng kalikasan. Habang umiiyak ang magkapatid sa gitna ng kadiliman, unti-unting lumilitaw ang mga sikat ng buwan sa pagitan ng malaking puno. At doon, napasigaw sa matinding takot ang magkambal sa kanilang nakita. Sa paligid ng kanilang mga paanan, sa ibabaw ng mga sanga ng puno, at sa mga nakatambak na tuyong dahon, may libu-libong pares ng mga matang kumikislap sa dilim. Ang tunog ng napakaraming ahas. May malalaking sawa, may mga kobra na nakataas na ang leeg, at may mga berdeng ahas na nakabitin sa mga sanga sa mismong itaas ng kanilang mga ulo. Napaatras ang dalawang bata at nagyakapan ng maigpit. Napapalibutan sila. Walang kahit isang direksyon ang ligtas na daanan. Kuya, ang daming ahas. Nakatitig silang lahat sa atin. Huwag kang gagalaw, Liit. Huwag kang gagawa ng mabilis na galaw. Lord, tulungan niyo po kami. Isang napakalaking kobra na may kulay gintong guhit sa leeg ang unti-unting lumapit sa pwesto ng magkapatid. Nakataas ang ulo nito at nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Liit. Iyon na ba ang katapusan ng magkambal? Mapapatay ba sila ng mga makamandag na nilalang sa gubat na iyon? Ngunit isang kakaibang pangyayari ang biglang naganap. Sa halip na tukain ng dambuhalang kobra ang bata, dahan-dahan itong yumuko sa paanan ni Liit. At may isang bagay sa loob ng gubat na biglang kumislap ng napakaliwanag. Isang bagay na hindi inaasahan ng sino man na makikita sa gitna ng masukal na kabundukan. Nang magyuko ng ulo ang dambuhalang kobra na may gintong guhit sa leeg, napatingin na maigi ang batang si Liit. Sa kabila ng matinding takot na dumadaloy sa kanyang mga ugat, napansin niyang hindi umaatake ang nilalang. Sa halip, tila ginagabayan sila nito patungo sa isang mas liwanag na bahagi ng kagubatan. Sa likod ng makakapal na baging at matatayog na puno ng balete, may lumitaw na isang luma ngunit matatag na kubong gawa sa kawayan at nipa. Sa paligid ng kubo ay may mga nakasinding sulo na nagbibigay ng maaliwalas na liwanag. At mula sa loob ng kubong iyon, isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas at may hawak na tungkod ang dahan-dahang lumabas. Sa kanyang mga balikat ay may nakapulupot na dalawang malalaking sawa na tila mga alagang pusa lamang sa kanya. Magsitigil kayo, mga anak ng kagubatan. Papasukin ng mga panauhin. Sa isang kumpas lamang ng kamay ng matanda, ang libu-libong ahas na nakapalibot sa magkambal ay dahan-dahang nagsiyahan at gumapang pabalik sa kadiliman ng mga damo. Ang matanda ay walang iba kundi si Tio Mauricio, isang matandang manggagamot at dalubhasa sa larangan ng reptiles at natural medicine na matagal nang nag-iisa sa kabundukan ng Quezon. Sino po kayo? Kakainin po ba kami ng mga ahas ninyo? Pakiusap po. Huwag niyo pong saktan ng kapatid ko. Pumayapa ang inyong mga kalooban, mga bata. Ang mga ahas sa gubat na ito ay hindi umatake ng walang dahilan.
Pumapasok lamang sila sa laban kapag nakaramdam sila ng takot o panganib mula sa tao. Nakita ko ang nangyari sa gilid ng kalsada. Nakita ko kung paano kayo iniwan ng inyong sariling kamag-anak. Bakit po nila kami iniwan dito? Galit po ba sila sa amin? Hindi galit ang nagtaboy sa kanila sa inyo, kundi ang labis na kasakiman sa salapi. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang gubat na ito, na inakala nilang magiging libingan ninyo, ang magiging tahanan at paaralan ninyo mula ngayong araw. Pinatuloy ni Tio Mauricio ang magkambal sa kanyang kubo. Binigyan niya sila ng mainit na sabaw at pagkain. Sa unang ilang linggo, naging mahirap para kanaliit at laki ang makibagay sa buhay gubat. Nakakatakot pa rin para sa kanila ang makakita ng mga ahas na gumagapang sa paligid ng kubo. Ngunit unti-unti, sa tulong at gabay ni Tio Mauricio, natutunan ng dalawang bata ang sikreto ng kagubatan. Itinuro sa kanila ng matanda kung paano intindihin ang kilos ng mga ahas. Natutunan nila na ang bawat kilos at tunog ng mga ito ay may ibig sabihin. Ngunit higit sa lahat, ipinakita sa kanila ni Tio Mauricio ang isang napakahalagang lihim na babago sa kanilang kapalaran magpakailanman. Isang umaga, dinala ng matanda ang magkambal sa isang nakatagong kuweba sa likod ng talon. Tumingin kayo sa mga dingding ng kuwebang ito, liit at laki. Ano ang nakikita ninyo? Lolo Mauricio, ang dami pong kulay gintong liquid na dumadali mula sa mga bitak na bato at ang dami pong natatanging uri ng ahas na nakatambay sa paligid nito. Ito po ba yung uri ng kamandag na ginagamit niyo sa panggagamot? Tampak, liit. Ang lugar na ito ay ang lungsod ng mga rare venomous pit vipers. Ang kamandag at protina ng mga natatanging ahas dito ay nagtataglay ng pinaka-rare na enzyme sa buong mundo. Isang uri ng tambal na pwedeng makagamot sa malalang karamdaman tulad ng kanser, paninikip ng puso, at malubhang sakit sa dugo na hindi kayang gamutin ng karaniwang medisina. Nalaman na magkambal na ang bawat gramo ng pambihirang kamandag mula sa kuwebang iyon ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar sa internasyonal na merkado ng medisina at pharmaceutical. Sa loob ng 10 taon, hindi lamang naging kanlungan na magkambal ang gubat. Naging silid-aralan nito ng kanilang buhay. Tinuruan ni Tio Mauricio sila kinin ng tamang pagkuha at pagproseso ng kamandag ng ligtas at walang nasasaktang ahas. Si Liit naman ay tinuruan niya sa larangan ng chemistry, herbal formulation at negosyo gamit ang mga lumang librong panggamot ng matanda. Lumipas sa mga taon, ang dalawang batang dating takot at umiiyak sa dilim ay tuluyan na nagbago at lumaki. Si Lucky ay naging isang matangkad, malakas at matapang na binata na may kakayahang humawak kahit sa pinakamakamandag na mga ahas nang walang anumang takot. Si Liit naman ay naging isang napakagwapo, matalino at eleganteng binata na dalubhasa sa paggawa ng mga kakaibang gamot at cosmetics mula sa natural na venom at proteins. Ngunit habang yumayaman ang kanilang kaalaman at habang unti-unting nakakalikom ng napakalaking halaga ng salapi sa tulong ng mga foreign medical research centers, hindi nakakalimutan ng magkapatid ang dahilan kung bakit sila nasa gubat. Isang araw, habang nakatayo ang dalawa sa tuktok ng bundok na nakatingin sa bayan ng Quezon. 10 taon lang nakalipas, Liit. Inakala ni na Tio Pedring at Tio Berting na kinain na tayo ng mga ahas sa gubat na ito. Wala silang kaalam-alam na mga ahas na itinuring nilang mamamatay tao ang naging daan para maging pinakamayamang tao tayo sa reyong ito. Panahon na para magbalik, Kuya Lucky. Handa na ang ating kumpanya. Handa na ang ating yaman. Oras na para singilin sila sa bawat luwang iniluha natin noong gabi na iyon. Ano kaya ang magiging reaksyon ni na Tio Pedring at Tio Berting kapag nakita nilang muli ang dalawang batang pinalayas at inakalang patay na? At paano gagamitin na magkambal ang kanilang bagong natuklasang yaman at kapangyarihan upang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanila?
10 taon ang mabilis na lumipas sa bayan ng Quezon. Sa nakalipas na 1 dekada, malaki na ang nagbago sa buhay ng mga mamayan doon. Si Tio Pedring at Tio Berting ay tuluyan ng nakapang-agaw ng mga lupain at ari-ariang naiwan ng pamilya na magkambal. Ginamit nila ang peking katibayan ng pagkawala ni Liit at Laki upang mailipat sa kanilang mga pangalan ang mga mansyon, pultahan ng negosyo at malalawak na sakahan. Ngunit dahil sa labis na pagkagahaman at kawalan ng husay sa pamamalakad, paubos na ang kayamanan nilang dalawa. Ang dating malaking mansyon ay punong-puno na ng utang at ang mga negosyo nila ay nasa bingit na ng pagkalugi. Isang umaga, nagkakagulo ang buong bayan ng Quezon dahil sa isang napakalaking balita. Isang international na kumpanya sa larangan ng medisina at biopharmaceutical, ang Bypera Global Holdings, ang nag-anunsyo na bibili ng libu-libong ektarya ng lupain sa Quezon upang magtayo ng pinakamalaking research hub sa buong Timog Silangang Asya. Ang halaga ng pamumuhunan, humigit kumulang 50 bilyong piso. Manong Pedring, nabasa mo na ba ang balita sa dyaryo? May bilyonaryong investor mula sa ibang bansa na naghahanap ng lupain dito sa ating bayan. Kapag naibenta natin sa kanila ang lumang lupain sa kabundukan na kinuha natin sa magkambal, mawawala ang lahat ng utang natin. Sabi ko na sa Berting, may pakinabang din ang mga lumang lupain yun. Tawagin mo agad ang pampublikong tagapagsalita ng Bypera Global. Sabihin mo na tayo ang may hawak ng pinakamalaking lupain na nakatabi ng lumang gubat ng mga ahas. Walang kahit kaunting hinala ang dalawang tiyuhin na ang mismong nagmamay-ari ng Bypera Global Holdings ay ang dalawang batang pinalayas at iniwan nila sa gitna ng kapahamakan 10 taon na ang nakakalipas. Nagtakda ng isang formal na pagpupulong sa pinakamagandang hotel sa bayan. Dumating sina Tio Pedring at Tio Berting na nakasuot ng maiinam na barong. Handang-handa na para pirmahan ang kontrata at kumuha ng milyong-milyong paunang bayad. Nakatayo ang dalawa sa loob ng Grand Ballroom ng hotel habang nakapaligid ang napakaraming gwardya at mamamahayag. Ilang sandali pa, bumukas ang malaking pintuan ng hall. Pumasok ang isang convoy ng 3 itim na luxury sports car at mga armored SUV. Mula sa gitnang sasakyan, bumaba ang 2 lalaki na napakalakas ang dating. Ang lalaki na isa ay si Laki, na nakasuot ng mamahaling tailored suit. Matangkad, malapad ang balikat at may malamig ngunit makapangyarihang mga mata. Ang isa naman ay si Liit, nakasuot ng napakagandang eleganteng ternong barong, may dalang tinitingilang alahas at may kakaibang kumpiyansa sa sarili. Manong, bakit parang pamilyar ang mukha ng dalawang iyan? Parang may kalok-alik sila. Anong pamilyar? Mga bilyonaryo yan mula sa abroad. Huwag kang magsalita ng ganyan at baka maunsam yan transaksyon natin. Lumapit ang magkambal sa mesa kung saan nakatayo ang dalawang tiyuhin. Si Liit ay may hawak na isang eleganteng glass case na may nakatagong kulay gintong ploma. Habang si Laki naman ay nakatayo sa kanyang likuran. Nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Pedring at Berting. Magandang araw sa inyo, Ginong Pedring at Ginong Berting. Akong chairman at chief executive officer ng Bypera Global. At ito naman ang aking kapatid at co-owner ng kumpanya. Isang malaking karangalan, senyor. Kami ang may-ari ng pinakamalaking teritoryo sa bayang ito. Anda na po ang lahat ng papeles para sa bilihin ng lupa. Sigurado akong magiging maganda ang ating samahan. Ngunit hindi tinanggap ni Liit ang inabot na kamay ni Pedring. Salip, inalis niya ang kanyang maitim na salamin sa mata at tiningnan ng diretsyo ang dalawang matanda. Talaga ba, Tio Pedring? Handa na ba talaga mga papeles? O tulad ng ginawa niyong 10 taon nang nakakaraan, peke rin ang mga perma na nakasulat dyan? Ano? Anong pinagsasabi mo? Paano mo nalaman at bakit mo kami tinawag na tiyo? Lumapit si Laki sa kanila.
Hindi niyo na ba kami nakikilala? Ang dalawang batang pilit ninyong pinatay sa sapa ng mga ahas para lang makuha ang ari-arian ng aming ama. Natahimik ang buong silid. Ang mga bisita at mamamahayag ay nagulat sa mga narinig. Nanginig ang buong katawan ni Tio Pedring. Nanlaki ang mga mata ni Tio Berting habang nakatitig sa mga mukha na magkambal. Ang dalawang bata na inakala nilang kinain na ng mga ahas at naging kalansay na sa gubat ay nakatayo ngayon sa harap nila bilang mga makapangyarihang bilyonaryo. Kambal? Hindi maaari ito. Patay na kayo. 10 taon nang nakalipas. Walang sino mang nakakalabas ng buhay sa gubat na yon. Inakala nyo na ang mga ahas ang tatapos sa aming buhay, di ba? Ngunit nagkamali kayo. Ang mga ahas na kinatatakutan ninyo, ang naging kakampi at nagbigay sa amin ng lahat ng yamang hawak namin ngayon. Inilabas ni Lucky ang isang makapal na folder ng mga legal na dokumento at itinapon sa mesa. At ngayon, nagbalik kami hindi para ibenta ang lupa ninyo. Nagbalik kami para bawiin ang lahat ng ninakaw nyo sa amin, kasama ang interes. Nabalot na matinding katahimikan at gulat ang buong Grand Ballroom. Ang mga mamamahayag ay nagunahan sa pagkuha ng larawan, habang ang mga flash ng kamera ay tuloy-tuloy na tumatama sa namumutlang mukha ni na Tio Pedring at Tio Berting. Ang pangarap ng dalawang tiyuhin na makakuha ng bilyong piso mula sa Bypera Global Holdings ay naglaho na parang bula sa loob lamang ng ilang segundo. Huwag kayong maniniwala sa kanila. Mga impostor ang mga yan. Ang dalawang batang yan ay matagal nang nawawala at declared na dead na. Peke ang mga sinasabi niya. Guard, palabasin niyo mga taong ito. Tio Pedring, tila nakakalimutan mo ng lahat ng gwardya at pulis sa bayang ito ay nakatala na sa ilalim ng pondo ng aming kumpanya. Sa loob ng 10 taon na wala kami, hindi lang kami simpleng nabuhay sa gubat. Pinag-aralan namin ang bawat galaw at illegal na transaksyon ninyo. Inilabas ni Liit ang isang tablet at ipinakitang nakakonekta sa malaking screen ng ballroom. Tumingin kayo sa screen na ito, Tio Berting. Dito nakatala ang lahat ng peking dokumento ng paglilipat ng titulo ng lupa ng aming ama. Kasama na rin dito ang mga illegal ninyong transaksyon sa mga lending syndicate na nagpabaon sa inyo sa utang. Lumalabas sa malaking screen ang mga tunay na perma ng ama ni na Liit at Laki. Pati na rin ang mga ebidensya ng pagpepeke ni na Tio Pedring at Tio Berting noong bata pa ang magkambal. Kasama rin sa ipinakita ang kopya ng formal na warrant of arrest mula sa pambansang hukuman para sa kasong land grabbing, fraud at child endangerment. Nang makita ito ng mga dumalo, nag-ingay ang buong paligid. Napahawak sa kanyang dibdib si Tio Berting habang pilit na humihinga ng malalim dahil sa matinding takot at panggigipit. Mga pamangkin ka. Patawarin niyo kami. Si Pedring ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nagplano na iwan kayo sa sapa ng mga ahas. Sumunod lang ako sa kanya dahil natatakot ako. Patawarin niyo ako. Lucky Liit. Walang yaka, Berting. Huwag kang lumod sa mga yan. Malamig na tumitig si Liit sa dalawa. Huli na ang lahat para sa pagsisisi, Tio Berting. Ang taong kayang magtapon ng sarili niyang dugo at laman sa gitna ng mga makamandang na ahas ay hindi nararapat sa awa. Suminya si Lucky sa mga pulis na pumasok sa bulwagan. Hinihintay na kayo ng batas. Lahat ng ari-ariang ninakaw niyo sa aming pamilya ay formal lang naisauli sa amin ng korte ngayong araw. At ang mga utang ninyo sa bangko, ang kumpanya na namin ang may hawak ng mga utang na yun. Ibig sabihin, sa amin kayo magbabayad. At dahil wala na kayong ni isang sentabo, ang kulungan na magiging bago ninyong tahanan. Agad na pinalibutan ng mga pulis na Tio Pedring at Tio Berting. Pinasukan sila ng piring at pinusasan sa ng napakaraming tao at media. Isang napakalaking kahiyahiya at pagbagsak para sa 2 taong naghahari-harian sa Quezon sa loob ng 1 dekada.
Ngunit bago pa man tuluyang mailabas sa pinto si Tio Pedring, bigla itong huminto at lumingon kina Liit at Laki habang nanlilisik ang mga mata. Hindi pa tayo tapos. Hindi ako naniniwalang yaman lang mula sa gubat ang hawak ninyo. May kulam. May kababalagan sa gubat na yon. Paano kaya nabuhay kasama mga ahas? Anong klaseng halimaw ang nakatago sa sapa ng mga ahas? Gusto mo talagang malaman kung anong mayroon sa gubat, Tio Pedring? Hindi ko lamang nandoon. Nangdoon ang pinakamagandang regalo ng kalikasan sa mga taong marunong gumalang sa buhay. At ang pinakamalaking parusa sa mga taong tulad ninyo. Nang maialis na ang mga taksil na tiyuhin, nagpalakpakan ang mga tao sa buong bulwagan. Nabawi na magkambal ang dangal at yaman ng kanilang pamilya. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento ni Liit at Laki. Pagkalipas ng ilang araw, matagumpay na nabawi ng magkapatid ang kanilang lumang mansyon at ang malawak na lupain sa Quezon. Ngunit sa kabila ng kanilang maunlad na buhay sa lungsod at mga bilyong pisong ari-arian, may isang lugar na hindi nila kailanman malilimutan, ang sapa ng mga ahas. Bumalik ang magkambal patungo sa kabundukan upang bisitahin ng kanilang naging guro at tagapagligtas na si Tio Mauricio. Ngunit nang makarating sila sa nakatagong kubo sa likod ng waterfalls, nagulat ang magkambal sa kanilang nadatnan. Wala na ang luma at simpleng kubo. Sa halip, ang buong paligid ng kuweba ay napapalibutan na ng isang kakaibang liwanag at ang libu-libong ahas ay nakapalibot sa isang napakalaking gintong rebulto na may nakatagong kakaibang mensahe. Nakatayo si Liit at Laki sa paanan ng talon ng mga ahas, kung saan dating nakatayo ang simpleng kubo ni Tio Mauricio. Ngunit wala na roon ang lumang kubong kawayan. Sa halip, ang buong pasukan ng kuweba ay nababalot ng isang napakagandang natural na liwanag mula sa mga kaibang halaman at mineral na gumagapang sa mga bato. Sa gitna ng kuweba ay may isang malaking batong nakaukit. Isang markers at monumento na inukit mismo ng matanda bago ito tuluyang lumipat sa mas malalim na bahagi ng kabundukan. Sa paligid ng monumento, libu-libong ahas mula sa pinakamaliliit hanggang sa dambuhalang kobra at python ang tahimik na nakatambay. Tila nagbabantay at naghihintay sa pagdating ng magkambal. Lumapit si Liit at binasa ang nakaukit na sulat sa bato. Para sa aking mga pinakamamahal na alagad, sina Liit at Laki. Kapag nababasa nyo na ito, nangangahulugang naisagawa ninyo na ang inyong layunin sa kabayanan. Ang yaman at kapangyarihan ay ibinigay sa inyo ng kalikasan hindi lamang para magiganti sa mga taksil, kundi upang maging tagapagtanggol ng mga walang laban. Basa ni Liit. Sumingkit ang mga mata naman ni Laki habang binabasa ang kasunod na bahagi. Ang pambihirang kamandag at medisina ng sapa ng mga ahas ay ang inyong pamana. Alagaan ninyo ang gubat na ito at huwag ninyong hayaan ang kasakiman ng ibang tao ang sumira sa balanse ng kalikasan. Hanggang ginagamit ninyo ang inyong yaman sa kabutihan, ang mga ahas ng gubat na ito ay mananatiling inyong pinakamatapat na tagapagtanggol. Basa naman ni Laki. Napangiti si Liit at Laki habang tinitingnan ang paligid. Naintindihan na nila ang lahat. Si Tio Mauricio ay hindi lamang basta isang matandang manggagamot. Siya ang tagapangalaga ng sinaunang lihim ng kagubatan at sa kanila na ipinasa ang napakalaking responsibilidad na ito. Lumapit ang dambuhalang gintong kobra. Ang kauna-unahang ahas na lumapit kay Liit noong gabing itinapon sila ng kanilang mga tiyuhin. Dahan-dahan itong yumuko sa tapat ni Liit, tila nagbibigay ng paggalang sa bagong tagapangalaga ng gubat. Ibinaba ni Liit ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang ulo ng dambuhalang nilang. Salamat sa inyo. Salamat sa pag-aalaga at pagtatanggol sa amin noong mga panahong itinapon kami ng sarili naming dugo. Sabi ni Liit na may ngiti sa kanyang mga labi. Pangako, Tio Mauricio, hindi namin kakalimutan ang lahat ng itinuro mo. Ang yaman na nakuha namin mula sa gubat na ito ay gagamitin namin upang makatulong sa kapwa.
Mula noong araw na iyon, tuluyan na nagbago ang buhay sa bayan ng Quezon. Sa ilalim ng pamamahala ng Bypera Global Holdings, itinayo ni Liit at Laki ang pinakamalaking pampublikong ospital sa rehiyon na nagbibigay ng libreng gamot at gamutan para sa mga mahihirap na mamamayan. Ang pambihirang medisina mula sa kamandag ng mga ahas ay nakapagligtas ng libu-libong buhay sa buong mundo mula sa malalang karamdaman. Ipinatayo rin na magkambal ang isang malawak na Nature Reserve Protection Zone sa buong sapa ng mga ahas. Walang sino mang illegal logger, hunter o masasamang tao ang pwedeng pumasok o sumira sa kagubatan. Ang kabundukan ay naging isang ligtas na paraiso para sa lahat ng uri ng hayop at halaman. At ano naman ang nangyari sa dalawang taksil na tiyuhin? Sina Tiyo Pedring at Tiyo Berting ay tuluyang nahatulan ng sistensyang habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa mga kasong land grabbing, fraud at attempted murder. Habang nasa loob ng kulungan, nawala sa kanila ang lahat ng ari-arian, pera at respeto ng tao. Araw-araw nilang pinagsisisihan ang ginawa nilang pagtataksil sa dalawang bata. At tuwing gabi, tuwing naririnig nila ang kalaskos ng mga dahon sa labas ng kanilang selda, naaalala nila ang malamig na tingin ng magkambal at ang matinding parusa ng kanilang sariling kasakiman. Isang magandang hapon sa tuktok ng bundok ng Quezon. Nakatayo sina Liit at Laki habang nakatingin sa buong bayan na ngayon ay maunlad, payapa at masaya. Ang dalawang batang dating inabandona at pinalaya sa gitna ng kadiliman ay ang dalawang bilyonaryo na ngayon at nagbibigay ng pag-asa sa buong lalawigan. Napatunayan ng kanilang kwento na ang tunay na kamandag ay wala sa mga ahas ng gubat, kundi nasa puso ng mga taong gahaman at taksil sa sariling pamilya. At ang kabutihan, katapatan at pagsusumikap ay laging namamayani sa dulo ng bawat pagsubok. At dito nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay mula part 1 hanggang part 5 dito sa Tamoxki TV. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito at nakakuha kayo ng magandang aral. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin din ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga susunod na natatangi at kapanapanabik na mga kwento. Naway dumating sa inyo at sa inyong buong pamilya ang napakalaking blessings, magandang kalusugan at tagumpay sa buhay. Hanggang sa susunod na kwento, ako ang inyong tagapagsalaysay, paalam at pagpalain po kayong lahat ng may kapal. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.